Ang kwento. Mula sa mahiwagang Burnay. Mula sa mahiwagang Burnay. Dear kumikinang na tambalang Nicole Yala at Diego Bandido. Magandang araw po. Ako po si Nika, isang certified Gen Z at bagong hire pa lang sa aming opisina. Sa totoo lang, nung una, akala ko ang pinakamalaking challenge ko ay kung paano magmukhang hardworking at kung paano makisabay sa mga tenured na empleyado. Hindi ko po akalain na may mas matindi pa pala akong haharapin. Ganito po kasi, may kaopisina po akong itago na lang po natin sa loob ng filing cabinet. Grabe! Hindi itago sa pangalan, ha? Itago po natin sa filing cabinet para doon na po siya mabulok. Charot. Sorry po! Joke lang. Itago na lang po natin sa pangalang Miss B. GGSS po itong si Miss B. Gandang-ganda sa sarili. Ibang level po yung confidence niya, to the highest level. Parang hindi po normal. Araw-araw po kasi kailangan niya ipalala sa aming mas bata sa kanya na mas fresh daw siya. Kapag may bagong empleyado, pinapahulaan niya agad ang edad niya. Para hindi maka-offend, pababatain naman ni newbie ang hula. Kikiligin si Miss B ng todo. Yung reaction parang nanalo sa beauty contest. Pag tinatanong naman namin kung ilang taon na siya, hindi sasabihin, sikreto daw. Dahil GGSS nga, madalas siyang mag-share ng beauty tips niya kahit wala namang nagtatanong. Ang haba ng discussion niya ng toner and facial creams. Minsan, pakiramdam ko na sa beauty parlor kami at wala sa opisina. Kaya naman nang dumating ang birthday niya, naisip ko na baka ito na ang tamang pagkakataon para magkaroon ng konting katamahimikan ang opisina. Wala naman po akong balak manakit. Gusto ko lang po siyang ilagay sa dapat niyang kalagyan. Nagpadala po ako anonymously ng isang malaking bouquet ng bulaklak. Yung tipong mapapatingin ka talaga sa may hawak. Kaya nung dumating ang bouquet, hiyawan sa buong opisina. Nang hanapin si Miss B ng delivery rider, hindi maipinta ang kilig sa mukha niya. Pero nang abutin niya ang bouquet, unti-unting nalukot ang mukha. May napakalaking card kasi sa ibabaw ng bouquet at nakasulat in all caps, Happy 50th birthday, Miss B. Bilang HR assistant kasi ako, alam ko kung ilang taon na talaga siya. Uy, edi mali yung mali yung title. Ang title millennial eh. Hindi millennial ang 50 years old. Gen X to. Anyways, napatingin siya sa paligid. Tila ba naghahanap kung sino sa amin ang may gawa. Nagpakabisi kaming lahat, lalo na ako. Kunwari, wala akong alam sa nangyari. Mula po noon, napansin namin ang malaking pagbabago. Nawala ang mga pag-guess ng edad, tumahimik ang mga biglaang skincare lectures, at higit sa lahat nawala ang mga hindi kanais-nais na comparisons. Naging mas maayos at mas payapa ang aming working environment. Alam ko naman pong ipinapaalala ko lang kay Mrs. B ang katotohanan sa paraang hindi niya inaasahan. Pero napapaisip ako kung tama ba ang ginawa ko. Ano po ang tingin ninyo, tambalang kumikinang? Ang inyong kumikinang na tagapakinig, Nika. Alam mo, Nilalagay mo kami sa alanganin sa Kaya totoo nga. lang. Kasi pag narinig to ni Miss V, yung kwento niya, alam niya to eh. Oo! Nicole, Diego, Correct. pwedeng malaman kung sino nagpadala. Alam mo, para ma-solve yung problemang yan, Miss B, if the price is right, ibibigay ko sa'yo yung email address no nag-send.
Kung ibibigay mo Binibenta sa akin, correct, ang mga toner, Yeah. ang mga ano ba, mga skincare products, yan. Sige. Ayan. Bibigyan ko ikaw ng email address. Charas. Okay, una sa lahat, too late the hero to ask Yeah. if tama ang ginawa. There's no use na himay-himayin ang mga bagay-bagay kasi Damage nagawa siya. na. Damage The siya. damage has been done. Pwede talaga siyang na-damage in a way, pero sabi mo nga, doon sa office, naging mas maayos. Madami kasing aspects itong kwento na may wagang burnay eh. Meron talaga minsan sa buhay natin na kailangan din nating soplaki ng isang tao para ilagay siya sa kanyang kinalalagyan. Alam mo yun, sinasabi ko to lagi, Jegs, that we should always choose our battles. Hindi lahat inalalaban natin. Pero kung alam natin na kalaban-laban naman ang isang bagay at kailangang ilagay sa tamang pwesto or perspective ang isang bagay, ilaban mo yan. 'Di ba? So, it's okay. Kaya lang, yung isa kong nakikita dito is that, paano kung si Miss B at 50 years old, yun na yung happiness niya. Yes. Puro Gen Z yung kasama niya. So, parang, this is her way. Kasi alam niyo po, iba-iba tayo ng mechanism to adapt. Baka ito yung way niya para mas maging ka-close yung mga bata. Kasi, di ba, pag bata, wala naman masyadong pakialam siguro sa skincare kasi batak pa yung mukha nyo eh. Yes, Hindi nyo pa kailangan ng moisturizer. Pero, ang mga Gen Z, ito yung napapansin ko, mas exposed na kayo agad sa skincare. So, ibig sabihin, ito yung mga bagay na dapat relate kayo. Siguro kung merong mga nakakainis, yung pag-compare. Pero kasi, di ba, ibigay nyo na sa matanda. Tama. Di ba? So, ang sakit kasi malapit na tayo sa 50. Kakampihan namin yung kabaro namin. Siyempre, kampi-kampi kami dito sa kabaro namin. Pero alam mo yun, parang may feeling kasi talaga ako na i-give na natin dun sa old Yes. person. Lalong-lalo na kung ang concern niya lang naman ay freshness. Sobrang insecure po ba ng mga Gen Z na parang apektado ka Tama. kapag ka sinabing, oy, mas fresh ako sa'yo? Hindi ba't dapat sometimes, dahil matanda naman na siya, give na natin sa kanya na, paano kung totoo naman din talaga? May Correct. mga iba naman talagang mas fresh. Oo. Kesa sa mga mas bata, sabi nga daw nila, yung mga Gen X and the millennials, ito daw yung batch na kaya crush sila ng mga kabataan. Kasi tayo yung mga tito at tita na may itsura. O sige, kayo na, kung hindi kami ni Diego kasali. Sa mga may itsura, define. Kung di kami kasali, di ba? So, yun yung eksena. Give na natin dun sa old person. Lalo na kung Oo. halimbawa, mga outward look. Wala Correct. namang sinabi tungkol sa pagkatao mo, girl. Ayan, Sorry, Nika, ha? Oo. Ang ano kasi Oo. dito it's a generational thing na nabibwisit yung mga Gen Z talaga sa atin. Kahit yung mga anak na natin ayaw sa atin eh. Di ba? Yes, So, pero ano, sige, mamaya. Mamaya, mahabang topic yung naiinis sila sa atin. Oh. pero Nika, there is always so many ways to kill a cat. Correct, totoo. Di ba? Ang daming ways pwede namang i-real talk mo na lang. But sa birthday ng tao, Nilukot mo yung alam mo, mukha niya. isa lang nakita ko dito, pinatay mo yung spirit niya. Correct, totoo. Oo. Kaya nga 'di ba, yun yung nakakalungkot, hindi na lang natin ginib dun sa matanda. Kayo maraming taon, yung matanda. Sorry na po sa mga 50-hin, 'di ba? Oo. Pero gidat binigay na natin sa kanya yun Oo. eh. Tingnan mo, kung halimbawa ang company niyo up to 60 years old or 65, tas ikaw kunyari, let's say Gen Z, ano bang edad mo? Let's say nasa 25, ganyan na age, mas matagal ka pang magsi-stay dyan eh. Itong si Miss B, konti na lang din yung itatagal niyang Oo. time dyan sa office, 'di ba? Hindi pa natin ginib sa kanya Oo. kasi walang tinirang pagkatao. I mean, or baka hindi buo yung kwento. Kasi kung halimbawa ang kwento na sinabi mo, kasi yung term na freshness, ano siya eh, pwede mo siyang laliman kung sensitive ka. Pero Oo. kung hindi naman, parang, uy, fresh ka ngayon. Oo. Or, ako kasi minsan ganito ako eh sa opisina. Okay, sa mga tao sabi ko, wala naman pala yung mga Gen Z. Sa aming mga kunyari pagdating sa pag-inom, 'di ba?
nung huli naming team bill, isa sa mga huli naming outing, outing ng opisina na tulog na lahat ng Gen Z. Kami ni Diego, tapos yung mga OGs, mga yan. OGs buhay yung mga pa. buhay pa. At ang mga usapan namin at 2:30 to 3 a.m. ay mga usapang hindi lasing usapang opisina, Ayan. malaliman. Correct. So the next day, kami? Wala pala yung mga Gen Z. Oo. Tulog na ng 10. Una pa nga nagising yung yung mga OGs Correct! Tulog na sila ng 10, tapos natulog tayo ng 3:30, pero gising na tayo ng 6:30. 'Di ba? And loko-loko lang natin sa mga Gen Z yun na, wala naman pala kayo mas malakas naman pala kami uminom. Pagkatao po ba yung inano dito? Lalo na kung itsu-itsurahan. Ba't hindi tayo nai-insecure sa mga Ayan, tita? Nika, nagagalit tita Nicole mo. Kasi bakit Para sa'yo nilait mo. parang yung generation namin, mas matanda si Miss B sa amin, di ba? Pero, di ba, parang kang na-insecure sa tita mo. Ayan, Di ba? Yung tita mo na, ito na yung parang happiness ko, may skincare ako, I feel fresh at this age. Ganyan. Tapos you burst her bubble. Correct. Kaya eto, Nika, tandaan mo, sinabi mo, di ba, tumahimik na. Hindi ako naniniwala na tumahimik. Kasi kinuwento mo dito Correct. Bothered ka sa nangyari. Totoo. Yun din. So, I think the way para I don't know, kung bothered ka dun sa nangyari, maybe you may be honest about it and you can apologize. Pwede, kung bothered ka. Or, buhayin mo ulit yung fire sa puso niya. Kasi namatay. Correct, Namatay kasi talaga. mararamdaman mo talaga na parang nawala na yung masiglang tao. Correct. Na Diba, laging nagkukwento about herself. Bumalik yung peace, ganyan. So, hindi natin alam na baka ang nangyari doon kay Miss V, parang bumaba yung self-esteem niya. Na dati, medyo ang saya-saya niya. Tama. Hindi, tsaka para para kiligin na may dumating na bouquet. Ang naiisip ko lang syempre as a chismosa, ang iniisip ko, wala talaga siya love life. Walang asawa. Posible. Pwede, di ba? Parang, oh my God, sino nagbigay, Ayan, di ba? Parang yung kilig na to the roof, ganon. Pero, dun sa nilagay na Happy 50, she knows for a fact that somebody in the office did that. So kaya ganon na lang yung katahimikan niya kasi merong nag-crush talaga siya. Nag-crush talaga. Although on the other hand, katulad nga nung sinabi natin kanina, minsan din talaga may mga taong kailangan nating ilagay ang sa sarap kanilang din tirisin, correct. Ang sarap din talagang, alam mo, nakakainis ka kung di ka lang matanda, di ba? Pero kaya mo gawin. Sabi nga, there are so many ways to kill a cat na pwede mo namang kayong dalawa lang. Pwede. Di ba? Or pwedeng group of idinaan people. sa hindi yung ipinahiya. Yun siguro Ayan, yun. yun. Gusto mo siyang ilagay sa kanyang kinalalagyan. Pero hindi naman kailangan wasakin yung pagkatao. Yes. Oo. Kung yun yung happiness niya. Tama. Di ba? Wawasakin natin. Correct. Ang hirap naman nun. Ayaw mangyari ni Nicole yun sa kanya. Wawasakin mo yung aking pagkatao. It's a no for me. Di ba? Pero tingin ko hindi mangyayari sa iyo. Hindi, ako pa. Maraming Nicole Yala mag-resurface. Correct. Mga warriors pa naman kayo. Diba? Walang Disney princess na Nicole Ayala Lahat warrior. Ganon. Diba? Baka si Miss B, hindi warrior. Biglang victim mode. Ayan, Diba? Halaka, Nika. Ikaw yung magiging dahilan kung bakit mag-retire siyang malungkot. O kung bakit next year sa birthday niya mukha na talaga siyang 51. Diba? Alam mo, hindi naman hindi naman yan bago sa amin. Marami din kami dito nakikita, mga sa paligid namin. So, ang ginagawa namin diskarte. Like sino? O, hindi, sample natin. Si Sir Jan, di ba? So, parang pag gumalaw siya, akala mo batang-bata. Pero magsi-50 na. Pero ang ano natin, di ba? Uy, ang pogi naman. Grabe naman ang... Correct. Hindi, So, at saka sasabihin natin, grabe, yung kanyang mga muscle, which is may katotohanan naman. So, parang feeling ko kasi kay Miss B, in a way, may katotohanan May freshness din siya. So, yung tinutukoy namin na si Sir John, kasama namin dito sa office yun. Ano yan hindi niyan laging piniflex. Nagre-reklamo nga asawa ni Nicole kasi... sabi niya, bakit nakikita ko lagi yung abs ni Sir John sa Facebook ko? Di ba? Parang nasa algorithm niya daw, ganon. Dumadaan sa feed. Correct, pero dumadaan sa feed. Pero hindi para basagin yung trip, sabihan ng kung pwedeng sabihan na, uy, medyo baka hindi nakakatuwa yan, ganon. Pwede naman ganon na hindi mamamahiya. Correct. Na hindi pa dadala ng bouquet na happy 50 years old. Diba? Napakamunika kasi it's their way na parang
ilabas yung masaya sila. True. Ito lang yung meron sila. Correct. Diba? Correct. Totoo. Ano nila yun coping mechanism, Oo. defense mechanism. Correct. Oo. Alam nilang, kunyari, may insecurity na din talaga sila pagdating sa edad. Mhm. So, alam nila na dito na lang sila babawi. Tama. 'Di ba? Na hindi man nila mabalik yung mga years kasi hindi naman pabulok talaga tayo, yun naman talaga yung katotohanan. Paedad, pabulok, 'di ba? Oo. Gano'n naman talaga. So hindi na niya mababalik yung 20 years old siya, pero the only way, katulad Ngayong medyo nagkaedad na siya na Oh, nagagawa niya pa to stay fit. Tsaka na diba? may skincare siya na Oo. routine, 'di ba? May pambili ka na siya ng Oo. skincare, ganyan. Give na natin Oo, sa kasi kanya. kagaya ni Sir John, example na natin, Oo. di ba? Abusado dati sa sarili niyan. Dati, isang araw, isang pack yan. Oo. Na pula pa. Ay, talaga ba? Oo. Oo. Ngayon, ano na, Healthy kumakain kami living ng na. samgyup kahapon, siya lang yung nagulay. Lahat kami, kanin. Di ba? Ganon. Oo. So, keep na natin sa kanila yun. Correct, oo. Hindi para, so kung tinatanong mo sa amin ulit, kung tama ba o mali, mali. Oo. Ngayon, kung sagot namin ay mali, meron ka bang gagawin to try to make things better? Kung wala, bawi ka na lang in some ways. The best thing to do siguro is yung i-revive mo, i-reinforce mo, empower mo uli siya. Ay, Miss V, kamusta ka na? Correct. Ang fresh mo ngayon. Oo, yun yung ganun. Umpisahan mo sa ganyan paunti-unti. Or di naman kaya, pwede mo rin namang sabihin na hindi malalaman talaga ng mga tao na 50 ka, 'di ba? May mga ganun. Parang alam mo hindi halata sa edad mo Oo. talaga. Alam mo Miss sa V. totoo, kami po mga tita, gusto po namin yung mga inuutukot na kami kahit Oo. alam naman namin hindi totoo, Kasi 'di ba? as much as possible Oo. sa mga edad namin na kagaya ni Miss V na parang we wanted to glue with the younger generation. Correct. Baka Yun lang yun yung way yun. niya na to Yes. reach out with you guys. Feeling ko yun talaga. Kaya yung meron siyang litanya ng mga skincare, ganyan. Oo. And for all you know, meron siyang code sa add to cart. Ano ba yun? Meron siyang commission. May yellow basket. Ayun, may yellow basket siya. Oo. 'Di ba? Parang yung gusto niya maging tita of the Correct. Gen Zs, Oo. di ba? Parang baka people pleaser. She wants to be really likable. Yan, Ganon. oo. Tapos, wala naman siya sigurong ibang mga ways to do it, 'di ba? Parang yung mga ibang tao na super yaman, for example. Kung halimbawang wala silang ibang capability, like kung ang pinaka-power nila is yung money. Oo. For people to like them, nanlilibre siya. Correct, Mga yan. ganyan. No? Oo. So, may mga ganong eksena, di ba? So, si tita, yun yung kanya. Oh, so yung opinion namin, Nika, don't get us wrong, based lang doon sa lahat ng binanggit mo sa Correct. kasi hindi namin alam kung yung context baka naman may ugali talaga at saka, na correct, nakakabwisit yung naninita. Totoo. Di ba? Kung ganyan na nakakabwisit na iba sana yung kwento. Kaya Oo. lang ang binanggit mo, freshness lang. Freshness lang siya eh. Oh, di ba? Naapektuhan yung mga tito-tita na nagpapa-fresh. Kahit pabulok na. Tama. Ganon. Ay, naku Oh po. well, basta Miss B, embrace your age too. Yun din Ayan, naman yung mahalaga. Oh, Nika. Nika. Siguro it's a lesson to learn. Correct. Na be gentle na rin. Correct, din. kalmahan mo lang. Oo. Galit tuloy yung mga tito-tita. Pumunot yung noo. Ako po si Diego Bandito. At ako po, si Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! That Ayun. So, Nika, siguro it's a lesson learned na rin din for you na to let's be extra gentle sa mga tao. Lalo na sa panahon ngayon, di ba? May mga pinagdadaanan yung tao. Be kind. Ayan. Let's be a bigger person. correct. kumbaga. Tayo na yung umintindi. Ganon. Ayan na, dun sa lahat ng mga kabisya natin na nakaantabay, thank you. At again, magkita-kita po tayo sa libreng concert at Zumba tomorrow. Tama. Sa Pasig, sa Damayan Covered Court. Ayan. Barangay Pinagbuhatan, Pasig City. Dapat pala, tara na sa Pasig. Ano ba to? May Ayan. exclamation point ba? Ah. Exclamation point, wala. Dapat ano po yan, tara na sa Barangay Pinagbuhatan, Pasig. Kasi ang laki po ng Pasig. Oo. Yun. Hindi ko po sure kung may iba pang mga court na ang title ay Damayan. Oh, basta barangay pinagbuhatan. Yeah, 'di ba? 4 PM po to 5:30 PM ang ating libreng Zumba. Zumba Olympics po yan. May mga pa-games din in between. Pagdating ng alas 6 ng gabi hanggang alas 10 ay libreng concert. Uulitin lang po namin mga kabisyo, ito po ay libre. Tama. Nagkaroon lang po tayo ng ticketing system para lang to ensure Na ma-organize. na ma-organize Oo. tsaka safe po yung number of people inside.
inside kasi meron lang pong certain capacity yung court. Hindi po ito katulad ng kunyari isang malaking field o kaya street, 'di ba, na kahit na ano. So gusto natin to maintain. At yung ticket na yung pag binigay po sa inyo, ito po ay libre ha. Correct, walang bayad Wala dyan. po yung bayad. Ito po ay libre. Makakasama po natin Maharlika Hood. At syempre, nandyan po yung Shamrock. And Six Cycle Mind and all 9 of your favorite Love Radio DJs are present tomorrow. Kaya kita-kits po tayo mga kabisyo. And also, bigyan lang natin ng special shout out ang mga kabisyo natin dyan sa Stronghold, Naga City. Ayan. Hello, Stronghold. Hello po sa inyo. Maraming salamat. And don't forget mga kabisyo ha, i-download ang Love Radio app para lagi ka updated sa latest happening ng Love Radio. You can listen and watch us live. Tama. Ayan. Yun. O siya, mga kabisyo, hanggang dito na lang kami. Salamat sa pagtutok. Ingat po kayo. Bye. Bye-bye.